disiplina ng mga estudyante sa mga silid-aralan. Dahil ito naman talaga ang realidad ng mga pampublikong paaralan dito sa Pilipinas. Upang makaraos, gumagamit ang mga paaralan ng blended learning at mga pansamantalang solusyon tulad ng mga karton na partisyon. Ngunit, pansamantala lamang ang mga ito. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagsusumikap ang mga guro at estudyante na magtagumpay at maghanap ng malikhaing paraan upang matuto. Kailangan namin pagkasiin kung ano lang ang meron. Minsan may mga estudyante na kukusa sa iyo dahil kulang ang mga. Ang hirap mag-focus pag sobrang dami namin sa isang kwarto. Sana po malawag at maayos ang silid-aralan namin. Patuloy kami nakikipagtulungan sa pamahalaan para sa ikabubuti ng pag-aaral ng mga bawat batang Pilipino sa Pilipinas. Nababahala ako sa edukasyon ng aking anak. Paano matututo ang aking anak kung ganito ang kalagayan. Ang paglalakbay tungo sa mas maayos na sistemang pang-edukasyon ay nagpapatuloy, isang silid-aralan sa bawat hakbang. Bagaman, may mga ginagawa ng hakbang, mabagal pa rin ang mga progreso kumpara sa lumalaking pangangailangan. Hindi namin tulong ng pamahalang global sa pag-isilip sa pagpapagawa ng mga silid-aralan sa Pilipinas. Kaya talaga dapat tulong tayo lahat ng mga gobyerno, pamahalaan. Ayon sa DepEd o Department of Education, itinatayang kulang pa ng 150,000 silid-aralan dito sa bansa.